Ayan, okay, good day mga kateknisya. So, andito ulit tayo sa warehouse. Tinatapos ko lang itong mga pending namin na board. Ayan, dahil Friday, pauwi kami ng Mindoro. So, meron na kaming konting asikasuhin doon. So, may iwan itong mga unit na gagawin natin. And yung aking teknisya nagbakasyon. So, bukas pa yata din babalik. Ayan. So, ito yung ginagawa natin na may EEB pa rin. So, ginamit ko lang yung unit mismo kasi dito namin tinesting kaya nakabaklas siya. And binomonitor ko yung... Ito, actually, bagong repair na rin namin ito. Yung unit na to. And papakita ko lang din sa inyo at kung paano natin, makukuha ba natin yung supply ng EEB and ilang ampere ba, ano ba yung pagkakaiba nung unit na may EEB compare natin doon sa unit na walang EEB na gumamit ng capillary. So para lang malinaw ng konti sa atin. So ito, repair na naman namin ito and itatry na lang namin kung magra-run siya ng maayos. So ito na yung board na isinalang natin na isa. So minonitor ko lang siyempre yung ating gauge. Ayan. Nakakabit siya and yung ating digital tester na ikinabit ko doon sa mismong line ng EEB para makita natin yung nagkakaroon ng supply or kung nagbabago-bago pa talaga siya, nag-a-adjust yung andar ng compressor at yung adjust ng ating EEB. So ayan. So sa compressor makikita naman natin kasi sa andar pa lang ng compressor malalaman na natin kung naka full speed o naka low speed ang andar ng compressor natin. So ang hindi natin dito nakikita ay yung galaw ng EEB. So susubukan lang natin kung kakayanin natin na makita yung voltage. Usually 12 volts lang naman yan. And yung ating clamp ammeter, ayan. So titingnan din natin. Okay, so i-on na natin to. Yan. So, kailangan kong i-on sa loob. So, ito yung mga board na walang light indicator doon sa outdoor. So, talagang mano-mano nyong i-check yung supply. So, nandito pa rin pala yung mga alaga natin. So, ito yung ginagawa naming board pa na naiwan na sa Occidental Mindoro. Chinek lang natin kung ano mga problema. So, i-on natin. Ito. So, ito kasi hindi siya naka-automatic on pag sinaksak natin sa labas. Dahil wala tayong remote control na ginagamit. Ayan. So, monitor natin sa labas. Ayan. Ini-on ko na doon sa loob. And, monitor natin kung anong mangyayari. So, unang titingnan natin. So, siguro dito sa EEB tayo hindi gaano pamilyar. Pero doon sa ibang parts, medyo pamilyar na tayo. Ito kasi actually, hindi ito saktong makukuha na natin ng output supply kasi nagkakaroon ng pag-adjust. Kaya maaring ang makikita nating supply is fluctuated or gumagalaw. So antayin natin na mag-on ang unit. Ayan. So nagkakaroon na ng supply. Ayan na. So maririnig niyo yung EEB natin. Ayan. So maandar na rin yung pan. Tingnan niyo yung supply ng EEB. Ayan na. Hindi siya nagpipix. Yun, nagi 11.9, 5.5. Yan. So, ibig sabihin yan, pagka ganyan, ma-adjust yung EEB natin. Gumagalaw siya. Yun, 11.9. Then, kapag gumandar na to, magpipix na yung ating supply doon sa EEB. Ayan. Ayan. Gumagalaw pa rin yung ating supply sa EEB. Ayan. So, maaaring nag-fix na siya kasi nag-0-0. Ayan, gumagalaw pa rin. Ayan. 11.7. Then, yung ating ampere o clamp ammeter natin. Ayan, 2.3 ampere. So magkakaroon pa ng adjustment yan. Then yung ating monitor ulit doon sa EEB, nag 0-0.
dahil nag-fix na ng andar yung compressor natin. Yan. So maririnig nyo yung sa andar pa lang na compressor, kita nyo na kung naka-fix na yung andar dahil hindi na nagbabago. Yan. So naka 0-0, yan. Ibig sabihin nag-lock na siya. So maaaring magkaroon pa siya ng pagbabago mamaya, depende doon sa demand ng compressor. So napapansin nyo yung andar ng compressor, kakaiba na, yan tumurbo na siya. So, tumurbo yung compressor, then gumagalaw yan ayun. Yan na yung ayan, nag-fix na. Then mapapansin nyo yung andar ng compressor na iba yan. Then yung gauge pala natin, ayun so mapapansin nyo yung gauge natin, bumaba na yan nasa 80 PSI lang siya dahil naka full speed ang compressor natin. Then yan, naka 0-0. Ang ampere natin dito ay 3.0. So tumaas din. Nag full speed ang compressor natin, tumaas ang ampere. Then nagkaroon ng adjustment yung doon sa EEB natin. So ang monitoring lang natin is yung supply. Then ayan gumagalaw. Ayan. So mapapansin niya bahagyang nagmi-minor ang compressor pero gumagalaw yung EEB. Ayan yan. So bahagyang nag-minor yung compressor natin, then nag-fix ulit siya sa 0-0. Then tingnan nyo yung ampere natin makikita nyo dito 2.3 na lang ulit. So kanina nag 3 ampere yan, so bumaba sa 2.3. yan. Then naka 0-0. Ayun, yung gauge natin, ayan, so bahagyang tumaas na, nasa 100 PSI na siya. Okay, so yan, nakita nyo na nagkakaroon siya ng pagbabago. Kapag ka umandar ng nag full speed or mas mapapansin na mas bumilis ang compressor base sa andar so yung ating monitor dito is gumagalaw doon sa EEB. Ayan nakatusok lang yan dyan doon sa output. Then pati yung ampere natin is nagkakaroon ng adjustment. Ayan so naka 2.3 na lang. Hanggang sa mag-minor yan, bababa na rin siya. So kapag bumaba ang ampere natin, ang gauge naman natin tumataas. Yan. So nagkakaroon ng adjustment. Nakapapansin nyo gumalaw. Then pumipino na yung andar ng compressor natin. So yung pipino ng andar, so mapapansin nyo yan, ano na siya, naglo-low speed dahil malamig na sa loob. Yan. Nakikita nyo rin yung ating yung drain niya na tumutulo na. Ibig sabihin, malamig na sa loob. Yun. So pino na rin yung andar ng compressor natin. Ayan. So nag-minor na siya. Mapapansin niyo sa andar mabagal na. Ayan nagkakaroon din ng pag-adjust pa ito habang nagmi-minor. And ayan, tingnan niyo yung ampere natin, 1.6 ampere na lang, pero ang compressor natin hindi namatay. Ayan, mapapansin nyo doon sa andar. Then yung ating gauge, ayan tumas na siya ng 125 150 PSI na siya. Yun, pero nag-minor ang compressor natin, hindi siya namatay, bumaba lang ang ampere natin. Ayun, 1.6 na lang dahil malamig na ang room natin. Yun. Ito, hindi ko lang na-monitor kanina yung paggalaw ng EEB. So, nag-adjust ulit siya. Ayan. So, mamaya bubuhayin natin siya. Papakita ko sa inyo pag tinanggal natin yung EEB kung ano mangyayari naman sa gauge at saka sa ampere natin. Ayan. So, 1.4, 1.3. Ayan. Okay. Okay na tayo dito. So, nag-a-adjust yung ating EEB. Ito.
Nag-a-adjust ang EEB kapag nag-a-adjust din yung ating compressor. Then, makikita nyo naman sa adjust ng ampere natin, 1.4 ampere. So, maandar pa rin ang compressor nito. Pero mababa na yung ampere niya kasi naka low speed na ang compressor niya. Ayan. Then, ang gauge natin, yun. Nasa 150 PSI na. Yun, tumaas. Okay. So, i-off na muna natin. Then, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung isang unit. So, ito na lang kasi may kapilya yung window type na yan. Then, ito na yan. Yan, 1.4 ampere na lang. Hindi namamatay ang compressor. Ito nga yung sabi ko sa inyo, kung 1.4 ampere na lang yan, then, naka-low speed ang ating compressor. Sa tingin nyo, kung yung capillary nito ay capillary ang ginamit natin, sa tingin nyo kayang ipump niya ng compressor natin. Ayan. Okay. So, lipat tayo doon sa kabila. I-off ko na lang muna ito. Ito yung window type. Kaya medyo mahangin lang. Maandar pa yung isa. Hindi ko pinatay yung isa eh. Ayan. So, window type to na gumamit ng capillary. So, timo-monitor natin para makita nyo din. Saksak ko lang. Ayan. So, yung compressor natin, mandar na pala to. Ayan ah. So, unti-unti tumataas yung ampere natin. Ayan. So, unti-unti siyang tumataas to 2.4 na. 2.5. Naka 24 degree lang tayo. So, mandar na ang compressor natin. Yan. Patagalin lang natin ang ilang segundo. Yan. Okay. So, ipapa-full speed lang. Yan. Halos mapapansin natin, yung compressor niya halos nag-full speed na kagad. Ayan, 2.6 ampere na kagad siya. Yan. Then, ito yung sensor, itatapat lang natin dito, then titingnan natin kapag lumamig na. Para lang mabilis lumamig, itatapat natin yung pinaka room temp sensor dito. Kung ano mangyayari sa compressor. Ayan o. So, hindi siya nag-adjust, nag 0.4 na kagad siya. Ayan o. Namatay na pala compressor kagad niya. Ayan. So, na-detect niya kasi na malamig na. Unlike do sa isa kanina, naka-minor lang ang compressor. Ito, direktang off ang compressor. Kaya makikita nyo, 0.4 ampere na lang yan. Ayan na. So, ilalayo ulit natin yung ating room temp para kumandar ang compressor. Yan. So, ito yung capillary type. Yung compressor niya, nagmamatay. Kaya makikita nyo yung ampere, 0.4 na lang. Yun o. Okay. Ayan. 0.4. So, alam na natin. Kita na natin yung difference niya. Yung gumamit ng capillary at gumamit ng EEB. So, direktang nag-cut off o namatay ang compressor. Compare natin doon sa gumamit ng EEB. Itong isang monitor natin dito. Na ang compressor, hindi siya direktang namamatay. Nagmi-minor lang siya. And makikita natin yung ampere niya is bumababa to 1.3, 1.4. Ayun. Okay. So, kita na natin ang difference. So, galing tayo sa window type na gumamit ng capillary. Balik ulit tayo dito sa unit na minomonitor natin. So, under observation din naman tong board na nirepair natin. Ito yung mga tinamaan ng power fluctuation, yung mga nirepair natin na yan. Then, ang gagawin ko ngayon, susubukan kong bunutin tong EEB para makita nyo lang yung difference. Ayan. So, tinanggal natin. So, direct na siya ngayon. Ito lang yung gagana sa kanya. Hindi magkakaroon ng adjustment yung ating EEB dahil binunot ko yung pinaka magnetic adjustment niya. Ito. Yung pinaka EEB niya. So, natira lang yung pinagsasalpakan na yan. Yung magiging parang capillary ngayon siya.
Then, i-monitor natin yung gauge and ampere niya. Yeah, so, ini-on ko lang doon sa loob. And, umaandar na yung pan. Matapasin yung ampere natin, no? 0.1 lang. So, pan lang yung nasa umaandar sa loob. 0.1 ampere. Compared to sa isa, no? 0.4. Ito 0.1 lang. So, tinanggal ko lang muna para makita natin. Ayan, so umaandar na. So, yung supply natin, no? Yan, nagbabago pa rin siya. Habang unti-unting umaandar yung ating compressor. Ayan. Then, ang gauge natin ay yung ating clamp ammeter o yung ampere natin na yan. Unti-unti nang tumataas ulit. Kung sa EEB, ayan, nag-a-adjust siya o nagkakaroon ng supply. So, ang nabago lang, binunot ko siya doon sa pagkakasalpak. So, nakabunot. Ayan. Okay. So, yung gauge natin, unti-unti siyang tumataas. Ayan. So, mas mabilis ang pag-angat niya compared doon sa nakakabit yung EEB. And ang ampere natin, mapapansin nyo yun, kahit naka-speed siya, 1.8 pa rin. Ayan, hindi siya nagbago. Umangat lang siya ng bahagya. And tingnan nga natin yung ampere natin. Ayan, 125 PSI. Yun. So, yun yung difference niya kapag ka nakatanggal yung EEB. So, mapapansin natin, medyo mababa ang ampere. Ayan. Hindi siya umangat ng 2.4, 2.5, 2.6. Hindi na siya umangat. 1.8 na lang. So, madali nating makikita kapag hindi nagpa-function yung mismong EEB natin. Ayun. So, monitor na natin dito. Then, mapapansin nyo naman kasi yan, ang tubo niyan, malamig ito. Then, itong kabila, and yung lamig pala niya, hilaw sa loob kapag ka hindi nagpa-function yung EEB natin. Malamig ang tubo, pero yung buga dun sa loob, sa room, hindi ganun kalamig. Hilaw ang lamig niya. Yun. So, yan based na rin sa mga experience natin. Then, ang ating clamp ammeter ay ang ating gauge pala, sorry. 125 PSI lang. Yan. Then, hindi nagbabago ang ating ampere. Ayan. Okay na. So, sinubukan lang naman natin na tanggalin. Ayan, okay. So, kita nyo na yung pagkakaiba nung unit na may EEB and merong capillary. So, nakita nyo na yung difference niya. Ngayon, saka namin hihingiin yung opinion nyo, pwede ba siyang i-convert to capillary yung EEB type. Ayan. So, ito yung part 2 nung ginawa natin nung nakaraan na video. So, kung kami ang tatanungin nyo, hindi talaga siya uupra kasi nga yung pinakita ko sa inyo katulad niyan, yung minonitor natin, yung galaw ng EEB at saka galaw ng compressor is magkaiba or nag-uusap. Kumbaga, kapag ka nag-demand yung ating supply ng IPM papunta sa compressor, so nagbabago ang adjustment ng ating EEB. Ayan. So, kapag ka bumaba or nag-low speed yung ating compressor, mas lumalaki ang butas ng ating EEB or yung capillary niya. Capillary. So, ang capillary kasi, pag tinawag natin capillary tube is nakapix na yon or isang butas lang. Ito kasi, yung tinawag natin na variable or expansion valve. So, nagbabago siya. Pwedeng maliit ang butas, pwedeng mas malaki yung dadaanan ng ating refrigerant. Kaya, ayan. So, depende naman. Katulad ka na sabi ko sa inyo, depende sa inyo kung gusto nyong i-convert. Pwede naman siya i-convert kasi choice nyo.
Pero yung sinasabi natin, magkaiba siya. Hindi yung makukuha yung eksaktong lamig. And syempre, yung ano bang tawag doon? Efficiency. Yung eksaktong dapat na makukuha natin. So, kapag kinonvert natin, baka masayang lang. So, hindi mo rin mapapakinabangan ng maayos. Compare doon sa, ibabalik nyo doon sa original. Kasi, yun na yung design niya eh. Iba ang disenyo ng board na gumamit ng EEB compare doon sa design ng board na capillary tube ang ginamit. So, napansin nyo naman doon sa monitor na ginawa natin, kapag capillary ang ginamit, yung compressor namamatay. Compare doon sa EEB, ang compressor nito naglo-low speed. Then, kung talagang malamig na yung room or matagal lang ginamit, saka pa lang talaga nag-i-stop ang compressor nito. Pero usually, tuloy-tuloy. So, doon kasi, kapag ka nag-low speed ang compressor, so mapapansin nyo, hindi niya, kung ang ginamit natin is capillary, sa tingin nyo kaya bang ibomba ng compressor natin yung dadaanan ng refrigerant na maliit na tubo? So maaaring baka magkaroon lang bumara or hindi siya lalamig ng maayos. So hindi rin naman natin pwedeng gamitan ng mas malaking type na capillary tube. Then kapag nag-slow motion yung ating compressor, is kakayanin ng compressor natin na ipaanda rin. So magkaiba talaga siya dahil nagmi-minor siya yung may EEB compare doon sa walang EEB na namamatay ng direkta ang compressor. Ayan. So okay na tayo. Ayos.